Ozone Disco Tragedy, ang gabing naging bangungot. Isang gabi ng kasiyahan at pagdiriwang ang nauwi sa isa sa pinakamadilim na trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy, ang gabing naging simbolo ng kapabayaan, takot at dalamhati. Ito ang detalye ng trahedyang yumanig sa buong Pilipinas noong dekada 90. March 18, 1996. Lunes ng gabi sa Tibog Avenue, Quezon City. Isa itong gabing dapat ay puno lamang ng saya at pagdiriwang. Maraming kabataan, karamihan ay mga bagong graduate sa high school at college, ang nagtungo sa Ozone Disco Club malapit sa West Avenue at Timog Rotonda sa Quezon City. Ang ilan ay kagagaling lamang sa kanilang graduation parties, habang ang iba naman ay nagdiriwang ng pagtatapos ng klase kasama ang kani-kanilang mga kaibigan. Sa halagang humigit kumulang 50 pesos na entrance fee, makakapasok ka na sa isa sa mga pinakasikat na disco club noong dekada 90. Dahil promo night at graduation season, dinagsa ng mga estudyante ang lugar. Habang papalapit ang alas 10 ng gabi, lalo pang nagsiksika ng mga tao sa loob. Tinatayang mahigit 300 katao ang naroroon, kahit mas maliit lamang ang kapasidad ng establishmento. Tumutugtog ang maiingay sa dance hits ng dekada 90. Kumikislap ang mga ilaw, may mga nagsasayawan, nagtatawanan at nagkikwentuhan at nagpapakuha ng litrato. Para sa marami, ito ang gabi ng kanilang kalayaan matapos ang mahabang taon ng pag-aaral. Ang mga anak na nagpaalam sa kanilang mga magulang ng gabing iyon ay may mga ngiti sa labi. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita nila ang isa't isa. Walang sinuman sa loob ng Ozone Disco ang nakakaalam na sa ilang minuto na lamang ang lilipas bago maganap ang isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang gabing nagsimula sa musika, tawanan at pangarap ay magwawakas sa sigawan, usok at dalamhati. March 18, 1996. Ozone Disco, isa sa gabing hindi kailanman malilimutan ng sambayanang Pilipino. Nagsimula umano ang sunog malapit sa DJ booth at electrical wiring. Dahil sa mga materyales sa loob ng disco, mabilis na kumalat ang apoy at makapal na usok. Maraming biktima ang hindi direktang nasunog ng apoy. Ang ilan ay nawalan ng malay dahil sa paglanghap ng makapal at nakakalasong usok. Nang sumiklab ang apoy, mabilis na napuno ng makapal na usok ang buong lugar. Nagunahan ang mga tao patungo sa labasan, ngunit marami ang natrap sa gitna ng siksikan at matinding takot. Habang mabilis na kumakalat ang apoy, maraming biktima ang nag-uunahang makatakas, ngunit dahil sa siksikan at limitadong daan, marami ang natrap sa loob. Ang mga sigawan ng paghingi ng tulong ay natabunan ng usok, init at kaguluhan. Marami ang hindi nakauwi sa kanilang mga pamilya, mga anak, kaibigan, kapatid at mga kabataang puno pa sana ng pangarap para sa kinabukasan. Makalipas ang maraming taon, nananatili pa rin ang kanilang alaala. Hindi lamang bilang mga biktima ng isang trahedya, kundi bilang mga buhay na nawala ng napakaaga. Sobrang dami ng tao. Graduation season noon, kaya dinagsa ng mga estudyante ang disco. Tinatayang mas marami ang nasa loob kaysa sa dapat na kapasidad ng lugar. Hindi lahat ng nasa Ozone noong gabing iyon ay galing sa prom. Marami ang mga estudyante at kabataang nagdiriwang ng graduation at pagtatapos ng school year, kaya naging mas matao kaysa sa karaniwan ang club. Sa trahedya sa Ozone Disco Fire, ito ang karaniwang itunuturing opisyal at malawak na tinanggap
na bilang sa mga ulat. Bilang ng mga biktima at nasa loob, ang mga nasawi ay umabot sa 162 katao. Nakaligtas o sugatan, humigit kumulang 95 katao. Kabuuang nasa loob ng club, tinatayang 300 hanggang 400 mahigit na katao dahil sa overcrowded at hindi eksaktong listahan ng pumasok. Hindi eksaktong pare-pareho ang lahat ng bilang sa iba't ibang ulat. Pero ang 162 na nasawi ang pinakamadalas na binabanggit na opisyal na bilang. Mga pangunahing kakulangan at problema noong gabing iyon. Una, overcrowded. Sobrang dami ng tao. Lampas sa ligtas na kapasidad ang laman ng disco. Maraming estudyante at prom-goers ang pumasok dahil sa murang entrance fee at event. Pangalawa, baradong kulang na fire exit. May mga exit na nakalak o hindi madaling mabuksan. Ang ibang daan ay masyadong makitid at hindi kayang lusutan ng maraming tao ng sabay-sabay. Pangatlo, kakulangan sa fire safety system. Walang maayos na sprinkler system na agad na makakapigil sa pagkalat ng apoy. Kulang o walang epektibong fire alarm system na makapagbibigay ng mabilis na babala. Pang-apat, mahinang ventilation at usok. Mabilis na kumalat ang makapal at nakakalasong usok sa loob. Mas nakakamatay ang usok kaysa sa mismong apoy sa maraming biktima. Panglima, kakulangan sa enforcement at inspection. May mga tanong tungkol sa permit, safety inspection at crowd control enforcement bago ang insidente. Pang-anim, mabagal ang evacuation at emergency response. Naging mahirap ang paglabas ng mga tao dahil sa siksikan at layout ng lugar. Maraming natrap sa loob dahil sa biglaang pagkalat ng apoy at usok. Ang trahedyang ito ay isa sa pinakamalaking nightclub fire tragedy sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na paalala ng kahalagahan ng fire safety, tamang building compliance at protection sa buhay ng tao. At sa panahon ngayon, napansin-pansin talaga na sa panahon ng matinding init, mas tumataas ang risk ng sunog lalo na sa mga siksik o komunidad at lumang kable ng kuryente. Pero mahalagang linawin, hindi ang init ang direktang sanhi ng sunog sa karamihan ng kaso. Mas madalas, ang init ay nagpapaalala lang ng kondisyon. Halimbawa, mas madaling mag-overheat ang electrical lines, mas mabilis kumalat ang apoy, at mas tuyo ang mga materyales. Bakit mas dumarami ang sunog kapag mainit ang panahon? Overloaded electrical wiring, sabay-sabay na gamit ang electric fan, aircon, appliances, luma at sirang kable na madaling mag-spark. Improper extension cord o octopus wiring, naiiwang bukas na appliances, plancha, charger at lutuan. Tuyong kapaligiran na madaling magliyab. Pagtaas ng demand ng kuryente na nagdudulot ng overheat. Mga dapat bantayan lalo na sa ngayon, amoy sunog o plastic sa outlet. Mikislap na ilaw, mainit na saksakan o flag, madalas na pag-trip ng breaker, sirang kable at exposed wire. Simpleng paalala para walang sunog. Huwag iwanan ang appliances na naka-on. Iwasan ang sabay-sabay na heavy appliances sa isang extension. Ipacheck ang electrical wiring kung luma na ang bahay. Ibalin sa saksakan ang hindi ginagamit, maghanda ng fire extinguisher, kaya ang mga trahedya ng ozone disco fire ay paalala na kapag may kakulangan sa safety, mabilis ang pagkalat ng apoy, napakaraming buhay ang pwedeng mawala loob lamang ng ilang minuto. Sa ozone disco, gabing masaya, musika tawanan ang siyang kasama. Mga kabataang puno ng pangarap, hindi alam na may unos na papalapit.
Sumapalang usok sa paligid, napuno ng takot ang bawat sandali. Mga sigaw ay humalo sa musika, habang ang apoy ay mabilis na lumaganap. Ozone Disco, pangalan mong di malilimutan. Naging saksi sa luha at dalamhati ng bayan. Mga pangarap na naiwan sa dilim ng gabi, ngunit sa puso namin kayo'y mananatili. Ozone Disco, hanggang ngayon ay naaalala ang mga ngiting biglang naging alaala. Sa bawat kandilang muling sinisindihan, kayo'y buhay sa aming gunita, magbakailanman. May mga magulang na naghintay sa pinto, umaasang makakauwi ang mahal nila. Ngunit ang tadhana'y naging napakalupit, at iniwan silang may pusong sugatan. Lumipas man ang maraming taon, nananatili pa rin ang mga pangalan. Hindi lamang bilang mga biktima, kundi mga buhay na minsan nangarap. Ozone Disco, hindi namin kayo malilimutan. Mga bituing maagang nagpaalam, sa bawat panalangin at bawat luha, ang iyong alaala'y mananatiling buhay. Marso 18, dekada 90, isang gabing nagbago sa kasaysayan. Ozone Disco, kayo'y aming aalalahanin, magpakailanman. Ako po si Ate Joe Story PH. Maraming salamat po. Sana patuloy niyo akong suportahan.